May mga anak ko na dinig-dinig po sa mga kwentuhan sa labas, sa inyo. Kakasuhan daw si Ido at mga reactors. Dinig ko lang naman po sa mga sabi-sabi. Yan, dinig ko lang naman po na kakasuhan daw si Ido at mga reactors ng Kalingap. Subukan nyo. Triple ang balik sa inyo. Sige, subukan nyo magkaso. Triple ang balik sa inyo. Anong ginawa nyo sa akin? Pinatulpo nyo ako. Pinatulpo ko rin kayo. Ngayon, pag kinasuhan nyo sa kung saan man dyan, kasuhan nyo. Pero asahan nyo po, triple ang balik sa inyo. Kasuhan mo mga reaktor. Si Ido, kasuhan nyo. Subukan nyo. Kung magkaso kayo, triple ang balik sa inyo. Pati bahay nyo mawawala. Ngayon, si Kalingap Rab, makaidse, ay makadiyanse. Ngayon pero sa oras na kinasuhan nyo si Ido, pag nawala yung kanyang pusong makadiyanse, yung bahay nyo ang kukunin ko. Sa anong paraan? Kinig kayo. Kay Kalingap Rab dyan, 2.2 million ang ambag. Sa akin, 400,000. 1,000,000 sa mga sponsor. Yung mga sponsor po na bumaliktad, kumampi sa kanila, tulad ni Leo D. Ang binigay niya, 150 lang. Ibalik ko. Yung 150,000 niya, ibabalik ko yon. Yung ibang sponsor doon sa 1 million, Kalingap man yun. Yung mga bumaliktad, like Leo D, ang binigay niya po yung 150,000, ibabalik ko yon. Yung bahay, kukunin ko. Sa oras na kasuhan nyo si Ido at mga reactors. Sige. Mas matindi ang hagupit. Hindi pa nanakot yan. Kapag may nangyari na dimandahan, hindi nyo ba alam na si Papa Ido? Nang biruan na ako hinahadlangan, huwag mo nang i-content, Kuya Bal, si Beyonce. Huwag mo nang i-content, huwag mo nang kasuhan yan. Ang bait ni Papa Ido po. Pinipigilan niya ako mag-content, magkaso. Huwag ko na raw ibarangay o ano. Hayaan ko na lang daw sila. Ang bait ni Papa Ido. Ngayon, pag kinasuhan nyo si Ido at mga reactors, triple ang balik sa inyo. Tandaan nyo po yan. So, ayun mga kabady, pinlay ko muna yung video para sa magiging ma-reactionan natin at mabibigyan ng opinion. So, credit po kay Kuya Val, ang founder ng Team Kalingap. So, ayun mga kabady, hindi na natin patatagalin to. Yun nga, ang sabi ni Kuya Val na may mga naririnig siya, nakakasuhan daw si Edu, pati yung mga Kalingap reactors. At sabi nga ni Kuya Val, subukan nila kasi triple ang hagupit na ibabalik sa kanila. Yan nga ang sinasabi mga kabady na hindi pwede sa bawat pagbato sa atin ng bato, batuhin natin ng tinapay. Kahit sinong tao na may malawak na pag-unawa, may mahabang pasensya, masasagad at masasagad din. Unang-una, nung time na nagkakaroon ng issue na hindi pa sila dumating sa Raffy Tulfo in action, pumupunta si Kuya Val sa bahay nila para pag-usapan, pero hindi sila hinaharap. Hindi sila nakikiharap para pag-usapan ng maayos. Na dapat sila lang talaga makapag-ayos niyan, hindi ibang tao. Pero choice nila na magpadala sa sulsol ng ibang tao na nasa likod nila para idala pa sa Raffy Tulfo in action. Yan yung sinasabi na, sige,
subukan mo akong batuhin or subukan mo akong saktan, pero siguraduhin mong hindi ako makakabangon para makaganti sa'yo. Alam ko kayo mismo, na-experience nyo yan or alam nyo yan na subukan mo lang ako kagatin, kakagat din ako at siguraduhin mo lang na hindi ako makakabangon. Hindi ko ma-point out kung ano ba talaga ang gusto ng Batalero family. Lalo na ng magulang niya at si Beyonce. Imagine niyo mga kabady, kasagsagan ng issue. Maraming marami nang nakikialam, marami nang nagdudugtong, marami nang nagagatong pa para mas lalong uminit. Si Beyonce at pamilya niya nagpa-Raffy Tulfo in action para ireklamo si Kuya Val, para tigilan ng pagbabalahura ni Kuya Val sa live at sa social media niya patungkol kay Beyonce at sa pamilya niya. Take note mga kabady, nung araw na yun, kung saan na pinatulfo siya, yun din yung araw na kasal ni Kalingap JJ at ni Kakay. Memorable day yan mga kabady. Every year, yung mag-asawa, magsiselebrate yan ng kanilang anniversary sa kanilang kasal. Every year din yan maalala ng mga solid Kalingap, lalo na si Kuya Val at ang pamilya Kalingap. Nakatatak na yan. Every year na magsiselebrate ng wedding anniversary ang anak niya, kaagapay niya, yung sakit na sila na yung tumulong, tinapat pa ang pagpapa-Raffy Tulfo in action sa araw mismo ng kasal ng anak niya. Bilang magulang, masakit yun sa part niya. Kahit tayong nanonood, masakit na yun sa atin eh. How much more kay Kuya Val at sa pamilya niya. Pangalawa, nung si Kuya Val nag-Raffy Tulfo in action sa kanila, ang reklamo nila, burahin ni Kalinga Prab ang 97 episodes na kung saan nandoon si Beyonce. Una pa lang Una nagpatulfo, nirereklamo nila si Kuya Val kasi binabalahura daw sila. Pangalawa, pinapabura kay Kuya Val kay Kalinga Prab yung mga video. At doon na nasabi na manyak daw si Edo at minanyak daw siya. Pero dito sa pangatlong pagkakataon, hindi ko maisip kung ano talaga yung gugustuhin nila at pinupunto nila. Kasi dito sa pangatlo na to, si Edo ang kakasuhan nila at ang mga reactors. Bakit? Bakit si Edo ang kakasuhan? Porket si Kuya Val ang nagkumpara sa inyo, binabalahura kayo. Bakit si Kalinga Prab na pinagkitaan kayo? Yan yung sinasabi ninyo na umabot ng 97 episodes. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Kasi, hindi nyo sila kaya na gawing tuta na maging sunod-sunuran sa inyo, na alam ninyong hindi nyo mapapataob yung mag-ama. Naiisip ko kung bakit sa pangatlong pagkakataon na ito, si Edo ang kakasuhan nila kasi alam nila na tahimik lang si Edo at ayaw ng gulo. Si Kuya Val na mismo kanina nagsabi na number 1 si Edo na humaharang sa kanya na tigilan na ang Batalero family. Ganyan kabait si Edo. Kaya ganyan na lang nila kung sakali na matuloy yung kaso. Ikakaso nila kay Edo. Kasi alam nila na makaya-kaya nila si Edo. Pero ang problema dyan, hindi yan pababayaan ni Rab at ni Kuya Val. Ang pinakaalas nila Kuya Val dyan,
kahit saan pa sila makarating, kahit saan pa sila makapunta para ireklamo sila, ang tanging alas nila, Kuya Val, yung community nila na pagtulong sa maraming tao at sa mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong nila, may permit sila. May lisensya sila. Nasa legal sila na posisyon. Hindi sa illegal. Kahit saan pa yan sila makarating. Walang ikakapanalo yan. Kasi may permit sila eh. Kaya si Edo ang kinakasuhan nila ngayon. Kasi alam nila na makakaya nila si Edo. Kasi tahimik lang siya. At ayaw ng gulo. So doon pa lang mapapaisip ka, ano ba talaga ang pinupunto nito ni Viancy at ng Batalero family? Ano ba talaga ang gugustuhin nila? Yan yung sinasabi na bago ka humakbang, pag-isipan mo muna ng mabuti at isipin mo ng pinakamalalim kung ano ang magiging resulta kapag hinakbang o ginawa mo yung isang bagay na yan. And yes, sabi ni Kuya Val, subukan nilang kasuhan si Edo at ang mga reactors na against sa kanila, triple ang babalik sa kanila. Mawawalan sila ng bahay, pati panghanap buhay, at mga gamit na naipundar ng Kalingap. May karapatan si Kuya Val na tanggalin sa kanila yan bilang founder ng Team Kalingap Community. Lalo na kung sinasagad ka na nila. At tama yung desisyon ni Kuya Val na kung sino man ang nagbitaw ng pera doon para iambag sa bahay nila Viancy, ibalik niya para wala nang maisumbat pagdating ng panahon. Malaking pagkakamali ang gagawin nila Viancy just in case na ikaso nila. Kahit yung abogado na mismo sa Rafi Tulfo in action nagsabi, di ba? Wala kaming maikakaso kay Edo. Or baka, hindi natin alam, may conversation sila ni Edo nung time na kinikilig pa siya, nung time na pinapakilig pa siya ni Edo, baka yun yung gagamitin niya na masasabi niya na minamanyak siya para lang mapatunayan niya at para lang maisampa siyang kaso. Edo, kabahan ka na. Baka may mga chat ka doon na mama chup-chup. Baka yan yung magiging, baka yun yung magiging ebidensya niya para lang mapatunayan niya na minamanyak siya ni Edo. Ikaw, Edo, Baka may na message ka doon sa kanya na mama chup-chup, lagpok. Pero hindi naman agad-agad hindi naman agad-agad yan ikaso kasi pa yan lahat ng mga abogado may mga proseso diyan, may mga investigasyon yan. Kailangan may mabibigat na na ebidensya para na hindi sila mapahiya lalo na yung magiging abogado nila. Pwera lang kung yung abogado nila magiging abogado din. Na hindi marunong bumusisi sa sitwasyon at pangyayari. Talagang triple ang balik kapag yan yung ginawa nila sa Team Kalingap. Oo, sabihin natin si Kalingap malapit kay Viancy. Hindi niya kayang ganito, ganyan si Viancy. Pero kahit gaano kabait ng tao, kapag sa ganyan ang sitwasyon, masasagad ka din. Kahit gaano mo kamahal yung isang tao, kadugo mo man o hindi, pamilya mo man yan o hindi, may katapusan at may hangganan din ang pagmamahal na yan. Lalo na kung abosadong-abosado ka na nila. So, yan yung masakit na
katotohanan, ikaw na yung nakatulong, ikaw pa yung minasama, ikaw pa pinatulfo, ngayon hahanapan ka pa ng butas. Kasi kung iisipin mga kabady, kung wala talaga yung mga tao dyan sa likod nila na nagsusulsul sa kanila, hindi yan lalakas loob nila na kalabanin ang Team Kalingap. Saan sila kukuha ng financial para matustusan nila yung pagpaabogado na yan? Nabuhay nga nila dati kung hindi sila pinulot ng Kalingap, hindi nga nakaahon sa hirap eh. Magpapaabogado pa kaya na wala namang trabaho yung tatay niya, yung nanay niya? Gumanda lang buhay nila simula nung nagkaroon sila napulot sila ng Team Kalingap. So yan na yung malaking palaisipan. Ano talaga ang punto at gugustuhin ng Batalero family sa Team Kalingap? Kung bakit nung una nga, pinatulfo nila si Kuya Val dahil binabalahura daw sila sa social media. Pangalawa, nung pinatulfo sila ni Kuya Val, pinapabura kay Kalingap Rab yung content na 97 episodes na kung saan nandoon si Beyonce. Pangatlo, ngayon, lumilitaw na si Edo yung kakasuhan. Basta sa pananaw ko, si Edo yung kaya nilang kasuhan kasi hindi nila kaya ang mag-ama ng Team Kalingap. Nasa legal na aksyon ang ginagawa ng Kalingap, hindi illegal. At yung gusto mo talaga ng tahimik Beyonce at sa Batalero family, nung pinatawag kayo sa barangay, dapat sinipot nyo kung gusto nyo talaga ng katahimikang buhay. Kung gusto nyo talaga ng tahimik na buhay, dyan pa lang sa barangay nyo, pinatawag kayo, sinipot nyo na sana nang matapos na yan. Natuldokan na sana yan eh. Pero wala. Mas pinapataas nyo pa yung pride nyo. Alam mo yung tipo na gustong-gusto mo nang lumipad, nang matayog na matayog, pero ang pakpak mo alanganin pa. Makakalipad ka, pero asahan mo, babagsak at babagsak ka. Walang permanente sa mundo. Lahat is temporary. Kaya dapat, kung alam nyo yung may taong may nagmamalasakit sa inyo, may tumutulong sa inyo, pahalagahan nyo at ingatan yung hindi masira ang tiwala sa inyo. Kasi bihira ka lang makatagpo ng taong ganyan. Kami nga dito sa abroad, ilang taon na kami dito, wala ngang ipon, di bahay nga namin, di mapaayos, wala nga kaming mga bahay. Samantala sa inyo, sa simpleng content lang na nakaano naman kayo, nakakuha naman kayo doon, nagrereklamo pa kayo, inabot pa ng milyon yung bahay nyo. Kami nga dito, nagpapagod, nagpupuyat, hindi lang init yung kalaban namin dito. Pagod, puyat, stress, depress. Pero parang kami mga OFW, parang kami pa yung walang karapatan na magreklamo. Samantala ikaw, pinainitan ka lang ng 30 minutes, kapalit ng brand new na motorcycle. Ikaw pa nagreklamo na pinainitan ka doon, na samantala na kayo naman na kinabang doon, hindi naman si Kuya Val. Oo, sabihin natin na sinot ka, binidyo ka, kinontent ka, mapagpirahan yun. Ang pera mabilis lang yun mawala. Pero ang gamit na naibigay sa inyo, kahit ano gawin mo dyan, hindi mauubos yan. Andyan na yan, gamit na gamit nyo yan. Kung marunong lang kayo din mag-ingat. At kung ikaso man nila si Edo at mga reactors na yan, may karapatan si Kuya Val umaksyon na kunin yung bahay ninyo. Yan na yung sinasabi na nasa mansyon na kayo, magiging abo pa. Kaya bago sana kayo makiisa sa mga taong nasa likod ninyo, isipin nyo muna yung kapakanan ninyo pagdating ng araw. Hindi sa lahat ng oras, kaya kayong i-shoulder ng mga taong nandyan sa likod ninyo ngayon. Nagpasilaw kayo sa matatamis nilang salita, pero hindi ninyo iniisip yung dignidad at kapakanan ninyo.
So, alam ko na may mga basher na naman ako na lalabas dito sa naging opinion ko. Wala na akong pake sa inyo, opinion ko to. May sarili din kayong opinion, nirerespeto ko kung ano yung opinion nyo. Respetuhan na lang kung ano yung opinion natin sa bawat isa. So, ganun lang yun, mga kabady. Hindi ko lang talaga mapagtanto kung ano talaga yung pakay ni Viancy at ng Batalero family kung bakit si Edo na naman ngayon ang pinopoint out nila para kasuhan. So, ewan ko, ang gulo nila mga kabady. Ang gulo ng gugustuhin ng pamilya na yan. Gusto nilang katahimikan pero sila mismo ang gumagawa ng paraan para lalong mag-ingay ang mga taong nakamasid sa kanila. Kung gusto talaga nilang katahimikan, pabarangay, isang usapan lang, tapos. Oo, sinasabi ng iba na tahimik lang si Beyonce, hindi nagpo-post, hindi nagla-live. Oo nga, ando na tayo sa point na hindi siya nagpo-post, hindi siya nagla-live. Pero doon naman siya nagkakalat sa mga live. At doon nag-iiwan ng bakas sa kung saan maraming taong nakamasid. At kitang-kita kung paano siya magsalita, paano siya magbitaw ng salita para sa mga kalingap. Bali-balik ta rin man. Kalingap at kalingap pa din nakaahon sa inyo. Bonus na lang na nagkaroon kayo ng sponsor. Dahil kung hindi naman kayo kinontent ng kalingap, hindi naman kayo kaawaan at makilala ng mga sponsors ng Team Kalingap. So, yun lang mga kabady yung reaction ko no sa ngayong video. At alam ko na maraming atat na reaksyonan ko ito. Pasensya na kung hindi agad-agad ako nagre-react or nagbibigay ng opinion kasi kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kailangan natin balansehin yung bawat sitwasyon at bawat punto bago tayo magbitaw ng salita. Kasi mahirap na dito sa social media. Kaya hindi tayo pwede gagaya sa mga reactors na once na makakita sila, once makarinig, kahit na yung emotion nila napaka-high pa, yung emotion nila galit pa. Magiging kalabasan dyan, galit ka na din sa pagre-react ng ganito ganyan. So, kailangan, pag ganyan ang sitwasyon, kalma muna. Mag-isip-isip muna ng pwedeng gawin at pwedeng mangyari kapag ginawa natin yan. So, huwag tayo magpadala sa emosyon at huwag natin madaliin ang mga bagay-bagay na yan. Kailangan hinay-hinay lang. Di bale na mabagal ang pag-usad, importante umuusad tayo. So, yun lang mga kabady, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood, at maraming salamat sa mga kabadis at mga kalingap na na-appreciate yung aking mga content at reaction video patungkol sa Team Kalingap. So, kahit ano man, bago natin putulin tong video na to, ano mang gagawin nilang paninira sa Team Kalingap, hindi na nila matitibag yan. Matibay na yung pundasyon yan. So, yun lang. Basta't nasa tama. Suporta tayo sa Team Kalingap. So, maraming salamat mga kabadis, mga kalingap sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa akin. Maraming salamat. Yan yung sinasabi natin. Ano mang pagsubok, ano mang susubok sa atin sa hamon ng buhay, susuka lang tayo, pero hindi susuko. Kaya, adya, laban kung laban, basta't nasa tama, ilaban natin yan. To God be the glory sa ating lahat.